the groom's parents, please go on Mr. and Mrs. Benjamin and Nancy Valdez. And now to welcome the man of the hour, Mr. Kervin Valdez. And now to welcome the principal sponsors, Mecon Domingo and Heidi Cruz. Lastly, Mecon Nessa and Ronnie Malyari. Now to welcome the secondary sponsors, Mecon Annalyn and Ranel Diba. And next, Mecon Lenny and Jules Cesar. And next for our bear, Mecon Prince Clyde Candono. And now to welcome our maid of honor, Mecon Giseline Seghadas. Now let's welcome the bride's parent, Miss Maria Carmencita Seghadas. And now to all of our guests, please request for you to please all rise. Tumayo po tayong lahat. And now let's welcome soon to be Mrs. Valdez, Miss Kathleen Joy Seghadas.
attorney, our solemnizing officer, Mr. Renato Franco. Okay po, sa sandaling ito po ay masasaksihan natin ang kasalan sa pagitan ni Kelvin and Kathleen. Ang pag-aasawa po ay isang mahalagang bagay sa buhay ng isang lalaki at babae. Sapagkat yan ay tinuro ng ating Diyos na isang banal at isang sakdal na gawa sa pagitan nga ng isang lalaki at babae. Kung kaya nga po, bago tayo pumalawat ay dumulog muna tayo sa Panginoon sa isang maikling panalangin. Manalangin po tayo. Maraming salamat po, Ama, sa umagang ito na kami po ay muli mo binigyan ng pagkakataon na maging kabahagi at maging saksi sa kasalan po ito. Nalangin namin ang gabay at patnubay nyo ay yung ipagkaloob sa amin at ibig namin ipagkatiwala sa iyo ang mga sandaling lilipas sa pangalan po ni Jesus. Amen. Kaya please be seated na po. Kakapo na, Kelvin and Kathleen. Okay, Kelvin and Kathleen, mga anak, una sa lahat gusto kong ipaliwanag yung legal basis of your marriage. Kasi alam mo ba, Kelvin and Kathleen, mahalaga na yung kasal ay idinasa sa legal na proseso. Otherwise, kapag ka merong paglabag sa prosesong yun at merong nagreklamo at napatunayan na yung reklamo yung merong substantial evidence, merong matibay na ebidensya, ay pwedeng maging ground for nullity yung reklamo yun. Ang tanong ganito, kailan nagiging legal and valid ang isang kasal? Alam mo ba, Kelvin and Kathleen, yung tanong na yun halos sa mag-aapat na dekada ko nang itinatanong doon sa mga kliyente ko, mga kliyente namin. Kailan nagiging legal and valid ang kasal? Well, ang kasal ay nagiging legal and valid kapag nakakomply tayo doon sa mga prerequisite of marriage. Ano na yung mga prerequisite na yon? Number 1, ang sabi sa Article 6 ng ating Family Code ng Pilipinas, kinakailangan daw yung nagkakasal ay duly licensed by the government. Ang ibig sabihin ay binigyan ng kapangyarihan ng ating pamahalaan para magkasal. Hindi nangiram, hindi pinapirma sa iba, kundi mismo yung nagkakasalang siyang lisensyado. Ako naman, Kelvin and Kathleen, sa loob ng almost 4 decades na yung lisensyado naman ako. In fact, dala-dala ko yung original copy ng license ko this morning at yung license number ko yung magre-reflect sa inyong certificate of marriage. So, license solemnizing officer tayo. Ikalawang prerequisite, ang sabi sa Article 34 ng Family Code ng Pilipinas, kinakailangan daw ay walang masumpungang anumang mga legal impediment sa ikinakasal. At walang legal impediment na nangyari sa araw ng seremonya. Ano yung mga legal impediment na yon? Letter A, kapag merong previous marriage na hindi pa naman napapawalang saysay ng korte sa pamamagitan ng annulment, wala pa naman divorce sa Pilipinas as of today kasi annulment, or kaya naman yung isa sa mag-asawa hindi pa naman kinukuha baby ni Lord at nagpakasal ulit, that is legal impediment. Itinuturing ng batas yung una, ang isang legal and valid, yung ikalaway considered as null and void from the very beginning. But this morning, Kelvin, absuelto tayo na sa unang legal impediment. Kasi walang nasumpungang pinakasalan si Kelvin. Kelvin, anong buwan yung kinuha yung senomar mo na? February to this year. So, simula noong February 2026, patras hanggang 1945, kahit basahin mo yung senomar mo, walang nakitang any record ang ating gobyerno doon sa database ng PSA na may pinakasalan si Kelvin. 1945, hindi ka matao nun eh. Ako rin naman hindi patao nun. 1963 ako. So, ibig sabihin talagang maigpit yung gobyerno para usasay. So, ibig sabihin, absuelto sa unang legal impediment. Pero mayroon pang pangalawa. Ikalawang legal impediment, kapag yung ikinakasal ay hindi personal na humarap sa nagkakasal, yung tinatawag nating non-appearance marriage and marriages, that is another legal impediment. Bawal yun. Kasi ang sabi ng batas, kinakailangan silang
personal na haharap sa nagkakasal at personal na magbibigay ng oath. Alam ka naman, ang danang yung mga vows. Ano, Ate Kathleen? Carvin. So, kinakailangan mo. So, this morning, absuelto ulit sa pangalawa kasi obvious naman nasa harapan mo kayo. Ikatlong legal impediment, kapag kayong kasal ginawa na sikreto, yung mga secret marriage and marriages, naku, lalong bawal yun. Kasi sabi nga ng ating batas, kinakailangan yung kasal ay gawin in public. Itong 40 hangouts too, kasi meron one sa Marikina, considered as public place kasi dito ginagawa yung iba't ibang events dito sa lugar na to. So considered as public place. At ang minimum na saksi lang ay dalawa with minimum of 2 witnesses and more. So, ibig sabihin, Kervin, hindi sikreto to. Pangalawa, may mga witnesses na higit sa dalawa. Ibig ba sabihin ng Kervin may pasado? Pasado. Okay, pasado. Okay, ibig sabihin, pasado sa ikatlong legal impediment. Pasado rin sa ikalawang prerequisite ng ating batas. Okay, ikatlong prerequisite. Kapag yung ikinakasal, ages 18 to 24 years old, ayon sa Chapter 1, Article 1 ng ating Family Code, sila ay kinakailangan mag-apply ng marriage license sa munisipyo with the advice or consent ng kanilang guardian o ng kanilang parents. Ganon din naman, ages 25 years old and above, hindi pa nagsasama sa loob ng 5 taon, sila yung obligado rin mag-apply ng marriage license sa munisipyo o sa local civil register office without yung advice or consent ng parents. So, and then yung application for marriage license, yun ay pinopost within 10 days. Ayon sa Republic Act 386, Article 63, ipinopost siya within that period. At ang dahilan bakit pinopost upang sa ganun kapag merong maghahabol, kakitaan ng any legal impediment, pwedeng i-hold yung application for marriage license. So, dahil sa itinarelease, ibig sabihin, walang nag-object, Arvin. Kathleen, walang nag-object, walang nakitang any legal impediment. Kaya ito po i-release. So, ito ang isa sa legal basis of your marriage, yung pag-exhibit ng marriage license. Marriage license, ibig sabihin ito yung pagpapahintulot ng ating gobyerno na may kasal kayo. Okay? Pero, alam mo ba, Kervin and Kathleen, kapag kayong lalaki at babae na kinakasal ay ages 25 years old and above, nagsasama na sa loob ng 5 taon pataas, minimum of 5 years pataas, ang sabi sa Chapter 2, Article 1 and Article 34 ng Family Code ng Pilipinas, sila exempted ng kumuha ng marriage license or mag-apply ng marriage license sa Civil Register Office. At ang kapalit ng marriage license yung pag-exhibit ng Affidavit of Cohabitation or yung Affidavit of Article 34. So kadalasan ako ni gumagawa ng mga affidavit na yun. Pero this morning, ang gagamitin nga natin yung marriage license. Nasa akin yun Ito na, nasa kamay ko na. So, binasa ko na to, tinignan ko, wala akong nakitang any legal impediment, wala akong nakitang any discrepancy sa mga info na nakapaloob, pero nga kayo, padolo-double check ko rin sa inyo. So, ika-4 na prerequisite. Again, yung sinabi ko kanina, kinakailangan gawin yung kasal in public. Ulitin ko, itong 40 hangouts considered as public place. May maraming witnesses. So, ibig sabihin, pasado sa ika-5 prerequisite. Matapos ang kasal at sa panahon ng may opisina sa local civil register office, itong certificate of marriage should be turned over sa local civil register office for the registration. Kervin and Kathleen, sa punto yun mga anak, kami na gumagawa. Yan ay kinocomputer doon sa opisina ko sa Caloocan. Then after na mapacheck sa inyo bilang ikinasal, sinabi nyo, Bishop, wala pong any discrepancy. So gagawin namin, ipapalistro yun. And then after ng 2 weeks, minimum, basta walang holidays, marirelease sa inyo certificate of marriage na registered na. So dito yung nakukunin sa opisina. Pero dito sa office, siyempre, in-encode pa yung kaya after 2 weeks, hindi pa nyo maaaring makuha kasi in-encode pa namin doon sa record namin. So yun yung, pero dito nyo kukunin.
Ibig sabihin kapag yung 5 prerequisite na meet, ang kasal na yun ay legal and valid. So Kathleen and Kervin, itong kasal po ninyo ay legal and valid. Okay? Kasi kulang na lang pirmahan eh. Okay? Ikalawa, na gusto kong bigyan ng konting pahapyaw ng paliwanag. Pahapyaw lang kasi mahaba. Yung meaning of marriage. So ginagawa ko before, tinatanong ko yung mag-asawa kung ano yung pagkakaintindi nila sa katagang marriage. But this morning, magpapaalam ako sa inyong dalawa. Kervin and Kathleen, pwede bang hindi ko na kayo tanongin about sa meaning of marriage? Pwede ba yan, Kervin? Mas maganda yan, no? Kasi mga may stress lang kayo eh. So, yan, sweldo ko na kayo sa question and answer. Okay? So, pray na kayo doon. Sa question and answer. Skip na natin yun. Ang gagawin ko, ako na lang magpapaliwanag. Okay. Gusto kong ipaliwanag ang meaning of marriage based on family code and civil law. Doon sa Article 3, Section 3 ng ating family code ng Pilipinas at saka sa civil law. Pero by the way, Kervin and Kathleen, ang meaning of marriage mahaba. Pero hindi ko na itatakay doon. Kasi abutin tayo ng hapon. At mag-overtime tayo sigurado. Ayaw kong problema kayo sa overtime. Okay? So gagawin ko ay kukunin ko yung mga importanteng salita galing sa family code and civil law. At ang gagawin ko ulit ay pagbubuklurin ko yung meaning kasi almost the same lang naman eh. Yung meaning galing sa family code at saka sa civil law. Okay, pareho lang, almost the same lang. So pinaikling kahulugan, pinagsama. Meaning of marriage ang sabi niya. Sabi ng ating batas, marriage is an special contract of a permanent union. Meron dalawang salita, Kervin, na binanggit doon. Una, yung sinasabi niya na special contract. Ikalawa, yung permanent union. Ang tanong, matanong ako, Kervin eh. Mga kayo nagtuturo sa college, galit sa akin ng mga estudyante ko eh. Ganyan ko lang ibig tandaan yung tanong. Tanong na itatanong pa. Ang tanong ganito, bakit ganun ang pagpapaliwanag ng batas pagdating sa marriage, sa meaning of marriage? Sabi niya, marriage is a special contract of a permanent union. Bakit nga ganun? Samantalang pag binasa mo yung dictionary, nagbasa ka ng mga books about sa wedding, sa kasal, napaka-soulist yung meaning of marriage. Ibig sabihin, masyadong malalim ang kanyang emosyon, yung kanyang damdamin. Diba, Kathleen, eh, no? Pagdating sa batas, napakasimple. Parang walang sabi nga ng Bisaya, parang walang feelings. Parang walang feelings. So, bakit ganun? Kasi ganito, Kervin and Kathleen. Sa ilalim ng ating batas na umiral sa ating bansa sa ngayon, in general o sa pangkalahatan, there are two kinds of contract. Under the law, sa Pilipinas, meron dalawang klaseng uri ng kontrata. Unang klaseng kontrata, yung tinatawag ng ating batas na ordinary contract. Now, pagka sinabi ng ating batas na ordinary contract, ang ibig sabihin eh, ito yung lahat ng klaseng kontrata na merong duration and expiration. Merong hangganan. Halimbawa ng ordinary contract, at kunwari ng trabaho ka bilang contractual. After 6 months, ang tawag ng Kervin ay end of work, di ba? End of. Hindi end of the work. End of work lang. Okay, end of. So, ang tawag doon ay ordinary contract. Another example ng ordinary contract, yung kontrata nyo dito sa Putipangas. Ilang oras, Kathleen? 4 hours. After 4 hours, finish contract, tama? Matapos na ma-comply nyo yung mga responsibilities sa food trip at kami ma-comply yung mga responsibilities namin sa inyo, ang kontrata ay hanggang doon lang. Ang tawag doon ay ordinary contract. Basta Kervin and Kathleen, naka-encounter kayo ng any kontrata na mayroong expiration, ang tawag ng ating batas ay ordinary contract. Okay? Now, back to our topic, marriage. Ang marriage ay tinatawag siyang special contract and permanent union because wala siyang expiration. Hindi kasi pumasa yung nilabing batas before na after 10 years, renewable ang kontrata. Marami sanang natuwa ng Kervin. Na after 10 years, pwede mo nang palitan si Mrs. Kasi pwede mo rin yung ornat eh. Marami ng dewa mo, Kervin eh. Hindi pumasa yun. Ibinasura ng ating mga mambabatas. Kaya, until now, ang meaning of marriage pa rin ay special contract and permanent union. Kasi nga hindi pumasa yung ganung batas.
So mahabang proseso kasi. So ibig sabihin, Kervin and Kathleen, once na pumirma kayo sa kontratang ito, kayo ay pumapasok sa isang kontratang panghabang buhay. At Kervin, once na pumirma ka rito, anak, ikaw ay pumapayag na habang buhay ka nang nakatali kay Kathleen. Okay ba yung kay Kervin? Pero Kathleen, once na pumirma ka dito, anak, ibig sabihin na intindihan mo yung kontrata at pinasok mo, ha? Kaya pinaliwanag ko maliwanag. Huwag niyo akong sisihin. May pinaliwanag ni Bishop. Kaya, ha? Maliwanag ang paliwanag ko. So, once na pumirma ka rito, anak, ibig sabihin, naintindihan mo yun, at ikaw ay pumapayag na habang buhay ka nang nakatali kay Kervin. Yun ang kontrata papasokin sa umaga nito. Okay? Panghabang buhay, sa layman's na pangungusap, ang ibig sabihin nito yung lifetime commitment between men and woman. Ito yung panghabang buhay na pagtatalaga sa pagitan ng isang lalaki at isang babae. At yung pagtatalagang yun nga sinasabi ko, nakabase siya doon sa tinatawag na commitment. Hindi sa pakiramdam. Kasi nung magmahalan kayo, di ba? Nung magkita kayo, yung ang tingin mo misa sa tubig sa baso, si Kathleen eh. Kasi love na love mo siya eh. Pero sa punto na tumagal na, pag tumagal yan na, yung feelings sa'yo nawawala eh, nababawasan. Totoo yun. Sa pag-aasawa, meron kami tinatawag na honeymoon period. Kaming mga marriage counselor. Honeymoon period, 1 to 3 years, wala pang Cold War dyan. Love na love mo yan. Pati una, nang tingin mo siya. Pero after 3 years, pumapasok na yung mga Cold War. Pag pumasok ang Cold War, pumapasok yung gera katulad sa Amerika at Iran ngayon. Liliparan ng pinggan, kaldero, yung mga anak sa bintana. Huwag naman ganun, ha? So, hindi siya naka-base sa feelings. Yung kontrata nito, nakabase siya sa commitment. Ibig sabihin ng commitment eh, kahit nakakitaan mo siya ng any negative na bagay, mamahalin mo siya. Kahit nakakitaan mo yung partner mo ng mga pangit na bagay, kasama kayo sa package nung kayo mag-asawa. Kung piliin mo siya ng mahal. Kathleen, nung mahalin mo si Kervin, package yun na. Kervin, nung mahalin mo si Kathleen, package din mo. Hindi lang yung magagandang bagay. Pati yung mga bagay na ayaw mo mamahalin mo. At dahil sa ikay committed, hanggang dulo yun. Okay? So yun ang kontratang papasukin mo sa umaga nito. Okay, so naipaliwanag ko yung prerequisite of marriage. Ikalawa ay naipaliwanag ko sa mabilis na paraan yung meaning of marriage based in our family code and civil law. Now, darako naman tayo sa simbolo ng kasal. Tumayo kayo sa akin na. Darako tayo sa Bible. Dara po tayo sa pakilangan. Siguro okay. Anak sana. Ay, wala talaga na. Wala talaga. Be. Wala talaga. Lobat ka. Okay, ganito na lang anak. Malakas naman ang boses ko eh. Sanay akong mangaral eh. Sanay akong sumigaw. Okay. Ginamit yung simbolo yung Bible. Alam mo ba, Kervin and Kathleen, ang Bible ay simbolo ng isang matibay at matatag na pundasyon. Sa larangan ng pagtatayo, Kervin and Kathleen, importante ang pundasyon. Kung ikaw ay magtatayo ng mga high-rise building, mga kondo, malalaking bahay, ang unang tinitingnan ng mga engineer sa iyang pagtatayuan ng lupa. Kasi baka kasi yung tatayuan ng lupa, ng malalaking building, o mga high-rise na kondo, ay buhangin. May tendency mag-iba. Kaya ang ginagawa ng mga engineers, pinag-aaralan yung lupa ng pagtatayo. Kasi alam ng mga engineers na yun na importante ang pundasyon. Kervin, yan na, boses ko na lang.
Okay na, Kevin, boss. Kevin and Kathleen, kayo ngayon mga anak ay magtatayo. Hindi ng bahay, hindi ng mga condo, hindi ng mga high-rise building. Pero pwede naman mangyari yun, Kelvin, kapag anak ay naging contractor ka na. Pero, Kelvin and Kathleen, ang itatayo nyo ngayon ay isang tahanan. Tama? Ang tahanan yun, kinakailangan ay matibay at matatag ang pundasyon. Sa dami ng mga alinaskas sa buhay, mahalaga ng pundasyon na pagtatayuan ng inyong tahanan, ng inyong relasyon ng inyong pamilya ay matibay at matatag. At ang pundasyon na yon, walang iba kundi ang salita ng Diyos. Paano magiging pundasyon to? Ito ay magiging pundasyon kapag ito binasa nyo, pinakinggan mula sa mga nangangaral, at ito ay pinamuhay. Kelvin and Kathleen, yung tatlong elementong yun ay inseparable. Kasi, pagka ito'y binasa lang, pinakinggan mula sa nangangaral, at hindi pinamuhay, ay nagiging head knowledge lang. Walang effect yun sa buhay ng tao. So, kinakailangan basahin, pakinggan, at ipamuhay. At wala rin ipamumuhay kung hindi pakikinggan at hindi babasahin. So kaya sinabi ko yung tatlong elementong yun ay inseparable. Pag nangyari yun, Kelvin and Kathleen, ang inyong pamilya, ang inyong tahanang itatayo ay magiging matatag at matibay, maging ang inyong relasyon. Bilang padre di pamilya, Kelvin, kahit na mag-research ka sa batas, nakasulat sa ating civil law, ng lalaki ang siyang merong responsibilidad patungkol sa mga spiritual na bagay sa family. Bilang padre de pamilya, gusto ko ibigay sa iyo ang Biblia bilang isang matibay at matatag na pundasyon. Anak, basahin mo to, pakinggan mo mula sa nangangaral at ipamuhay mo at ibahagi sa iyo magiging tabiyak at sa inyo magiging supli. Upang sa ganon, magiging matibay at matatag ang inyong pagsasama bilang mag-asawa, bilang isang pamilya. Tanggapin mo ang Biblia, Kelvin. Now, darako naman tayo sa simbolo ng singsing. Kelvin, tulungan mo ako. Okay, salamat. Ang dalawang singsing na to, Kelvin and Kathleen, ay simbolo ng dalawang bagay. Una, Kathleen, tingnan mo yung singsing mo na mayroon ka bang nakikitang katapusan ng kanyang circle? Endpoint. Kelvin, wala, di ba, anak? Now, yung circle na yan, o yung singsing na yan, especially kanyang circle, symbolizing yung character and attributes of God. And one of the attributes of God, yung kanyang pagiging infinite, yung kanyang pagiging walang hanggan. At yung Diyos niyo na walang hanggan, Kelvin and Kathleen, siya ang nagsimula ng inyong walang hanggang pagmamahalan. Kelvin, nung mahalin mo si Kathleen, nung mahalin mo si Kelvin, yung pagmamahalan na magitan sa inyo, yun ay isang napaka-unique gift from God na tanging sa tao lang ibinibigay. Sa ating mga human being lang. Sa mga animals, of course, ang tawag natin doon ay instinct. Ganun talaga sila ginawa. Pero tayong tao, makaramdam ka ng pagmamahal, maramdaman mong minamahal ka, that is a very unique gift from God. Nang gusto ko sabihin na sa tuwing nakikita niyo yung mga singsing na to, bumalik kayo sa alaala na kayo pala yung pinagtagpo, itinadhana ng Diyos at inibig ng Diyos na maging mag-asawa hanggang dulo. Kelvin, alam mo ba, anak, na sa mundong ibabaw napakaraming babae. Tama, Kelvin, no? Saan ka nagtatrabaho, Kelvin? Makati? Cavite. Magaganda yung mga Cavite niya, no? Ang daming babae dyan. Makati girls, Alabang girls. Pero alam mo ba, Kelvin, among sa mga babae yun, isa lang ang fitted sa iyo. Walang iba kundi si Kathleen. Kahit anong ganda nila, kahit anong sexy nila, isa lang yung babae na tinadhana ng Diyos sa iyo na tama, sakto, sa nawawala mong tadyang. Yun ay walang iba kundi si Kathleen. Kelvin, ha? Tandaan yung sinasabi.